Kahit na ilang beses na nagdahilan ang current Unified Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue na kesyo ayaw niya palagaan ng ating kaubayan na current WBO Global Super Bantamweight Champion na si Janeriel Casimero. Pero ang promoter ni Casimero ay may ibinunyag patungkol sa harapan ng dalawang matalik na magkaibigan. Ang kanyang pagbubunyag alamin. Inoue sa wakas umamin na nagsimula na siyang nakaramdam ng pag-alala. Ang dahilan tungayan. Ang ating kaubayan naman na Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales ay sobrang prangka at sinabing sobrang gutom na maging pinakaunang undisputed World Champion na Pinoy. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyong mga kwento at maligayang pagbabalik. Ngayon pa lamang ay alam kong ang iba sa inyo ay nag-iisip na baka fake news na naman yan. Huwag kang mag-alala kakwento. Pero hindi po uso dito yan. Dahil si Mr. Kwento po ay nagbabagi lagi yan ng mga impormasyon na may mga pinagbabatayan na mula mismo sa mga legit na mga sports news providers. Ito po ang aking mga pinagbabatayan. At ayon mismo sa promoter ni Casimero na si Masayuki Ito, hindi pa nila hinangad na ikasagad ang laban nila ni Casimero at Inoue. Dalayon niya kay Masayuki, gusto niya na may ibang makalaban muna si Casimero at dapat tatapusin ni Casimero ng napaka-impresibo ang laban. At batay sa impormasyon na ibinahagi ni Jason Casimero, sinabi niya na ang rematch nila ni Oguni at Casimero ay ngayong buwan na ng Pebrero sa susunod na taon at ibinunyag nila na gaganapin ang rematch sa Okada Manila Hotel and Casino. Dito yan sa Pilipinas. Kaya naman mga kwento ang tanong, Mr. Kwento, may payag ba talaga ang promoter ni Casimero kay kakasa ang Casimero kontra Inoue? Well mga kwento ganito yan, magandang katanungan yan at syempre ay papasagot natin dyan ay ang katagang binitawan mismo ng promoter ni Casimero na ibinunyag ng Yahoo News Japan. At ang sabi niya mga kwento ay ganito, ang kanyang goal na may kasa ang Casimero at Inoue ay sa ngayong darating na yan na susunod na summer at yan ay sa bandang buwan ng Setyembre. Ibig sabihin mga kwento, sa susunod na taon na yan. Lilinawin ko lang po hindi po ito haka-haka o gawa-gawang statement si Mr. Kwento. Dahil mismong galing po ito kay Mr. Masayuki Ito. Well anyway, ayon sa mga ibinunyag ng Manny Pacquiao Promotion President na Sean Gibbons, alam na nila kung paano laruin kapag ang laban ay sa Japan. Dagdag pa ni Gibbons, si Tapales ay hindi katulad ni Stephen Fulton. Itong si Tapales ay dadayo sa Japan para manalo. Lahat ng laban ni Tapales sa Japan ay lahat na ipanalo niya. Kaya talagang sobrang swak na swak ang bansang Japan para kay Tapales. Kung 4 na laban ni Tapales sa Japan ay napanalo niya, ay gagawin na itong 5. Dahil tsak siya na si Inoue na ang susunod na ipapatawag ni Tapales. Pagkamat pinuriman ni Gibbons itong si Inoue na talagang taglay nito ang explosive power at talagang sobrang kampante. Umakyat man ang timbang pero walang pagbabago sa lakas ng suntok. Pero ayon kay Gibbons, ang bata niya ni Tapales ay sobrang gutom na ngayon at talagang sobrang determinado na maging undisputed world champion. Lalong-lalo na itong si Tapales ay taglay nito ang magandang techniques, solidong depensa at nagbibitaw din ng mga magagandang mga jabs. Kaya para kay Gibbons mga kwento, napakaganda ang mangyaring bakbakan nila ni Inoue at ni Tapales. Ayon naman kay Tapales ay gagawin niyang lahat para manalo at hindi siya gagawa ng anumang excuses o dahilan dahil talagang ibubuhos na ni Tapales ang lahat-lahat sa darating na laban. Samantala ayon kay Inoue, siya ay nakaramdam na ngayon ng pag-alala at dapat maging maingat siya sa paparating na laban nila ni Tapales. Dahil ayon kay Inoue, kakaibang Tapales ang kanyang makakaharap ngayon at hindi na siya gaya ng dati. Ayon kay Inoue, itong si Tapales ay talagang may lakas din na hindi dapat baliwalain. Pero ayon kay Inoue, walang ibang gusto ng mga boxing fans na patungayan sa gabi ng laban. Kundi ang tapusin ni Inoue itong si Tapales. Kaya naman nagbanta si Inoue na matutungayan talaga ni Tapales ang kakaibang lakas ni Inoue sa gabi ng laban at gusto niya na magmarka sa kasaysayan ng boxing lalo na sa Japan at para mahirapan ang sinumang gustong babasag sa kanyang record na maging undisputed world champion sa dalawang mga dibisyon. Ang target ni Inoue ay talagang tatapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpapagapang sa kanyang kalaban. Mga kakwento, sa kalakaran ng boxing ngayon, mahalaga man ang ilang mga world title belts na masungkit ng isang boksingero. Pero aminin man natin o hindi, sa ngayon ay mas nangingibabaw ang currency kaysa sa legacy. Dahil kung ang pagbabatayan ng natin mga kwento ay world title belts para masabi natin
na napakabigatin o mas malaki ang kikitain. Pero kamusta sina Gervonta Davis at Ryan Garcia? Kumita ng ilang mga milyones pero may nakatayabang major world title belts. Pero dapat isinisigaw muna ng mga boxing fans na gusto nila talaga may kasang laban. At sa promoter sa lahat idadaan ang kalakaran. At saan man mas kikita ng pera ay nako, ang inaasama-sama na bakbakan ay talagang may kakasaringan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Pagka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Armando Ramirez, ikakwentong Armag Magsalang, ikakwentong Jim Hedsan, at ikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.